Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng isang totoong kwento sa Islam na ikinuwento ng mga eskolar bilang babala sa mga buhay pa. Ang kwentong ito ay hindi katang-isip, hindi ito alamat, at hindi ito panakot lamang. Ito ay paalala mula sa kabilang buhay. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang kamatayan ay hindi tahimik gaya ng inaakala ng marami. Ang tao sa likod ng kwento. Noong unang panahon ng Islam, matapos pumanaw si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, may isang lalaking kilala sa kanyang lakas ng loob, ngunit mahina sa pagsunod kay Allah Azza wa Jal. Hindi siya mangmang. Alam niya ang katotohanan, naririnig niya ang adhan, nakikita niya ang mga nagdarasal, ngunit madalas niyang sabihin, "Mamaya na, bata pa ako." At kung siya'y pinapayuhan, tatawa lamang siya at sasabihin, "Kapag namatay na ang tao tapos na ang lahat." Hindi niya alam na ang unang gabi sa libingan ang isa sa pinakamatinding yugto ng pag-iral ng tao, ang kanyang biglaang kamatayan. Isang gabi habang ang bayan ay mahimbing na natutulog, siya ay biglang inatake ng matinding karamdaman. Walang huling habilin, walang pagkakataong bumawi, walang oras para magsisi. Bago sumikat ang araw, siya ay pumanaw. Inilibing siya ayon sa Islam. Tahimik ang lahat, ngunit hindi pala tahimik ang nangyari pagkatapos. Ang gabing hindi makakalimutan. Ilang oras matapos ang libing, may isang lalaking kilala sa kanyang takot kay Allah Azza wa Jal ang napadaan sa sementeryo. Habang siya ay naglalakad, bigla siyang naramdaman ng bigat sa hangin. Tumigil ang kanyang mga hakbang at doon niya narinig ito. Hindi sigaw, hindi iyak, kundi isang mahina ngunit malinaw na tinig, tila nagmumula sa ilalim ng lupa. "Huwag mong ipagwalang bahala." Ang panalangin, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang tinig mula sa lupa. Nang masundan niya ang boses, napagtanto niyang ito ay mula sa isang sariwang libingan. Nangangatog ang kanyang tinig nang tanungin niya, "Sino ka?" At ang sagot ay nagpatigil sa kanyang hininga, "Ako ang iyong kakilala. Ako ang inilibing dito kaninang umaga." Ang mensaheng nagmula sa barzak. Ang tinig ay nagsalita muli, mabagal at mabigat. Nang umalis ang mga tao, at ako'y naiwan mag-isa, dumating ang dalawang anghel. Tinanong nila ako, "Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? Sino ang iyong propeta?" Ngunit ang kanyang dila ay hindi gumalaw, hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil hindi ito bumaba sa kanyang puso. Patunay mula sa hadith. Hadith, Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Ang tao ay tatanungin sa kanyang libingan tungkol sa kanyang Panginoon, relihiyon at propeta. Paliwanag. Ang kaalaman na hindi isinabuhay ay hindi makatutulong sa sandaling iyon. Ang kanyang pagsisisi, ang tinig ay naging mas mahina. Kung maaari lamang bumalik, isang rakah lamang ng sala, isang luha ng pagsisisi, ngunit wala na. Ang oras ay natapos na. Babala mula sa marangal na Quran, Surah Al-Mu'minun ayah 99 hanggang 100. "Rabbi irji'un la'ali amalu salihan fima taraktu." Panginoon ko, ibalik mo ako upang makagawa ako ng kabutihan. Paliwanag. Ito ang panalangin ng mga nagsisi kapag huli na ang lahat, ang huling babala. Bago tuluyang mawala ang tinig, sinabi nito, sabihin mo sa kanila, "Huwag ipagpaliban ang pagsamba, huwag lokohin ang sarili. Ang libingan ay mas totoo kaysa iniisip nila, at ang boses ay tuluyang nawala. May pag-asa pa habang may buhay." Hadith, Tirmidhi. Tinatanggap ni Allah Azza wa Jal ang pagsisisi ng kanyang alipin hanggat hindi pa dumarating ang kamatayan. Mensahe para sa lahat. Para sa Muslim. Ngayon pa lamang bumalik na para sa non-Muslim. Ito ay paanyaya sa pagninilay na ang buhay ay may kasunod na pananagutan. Ako muli si Legendary Be Inspired, nagbabahagi ng tunay na kwento sa Islam, hindi upang manakot, kundi upang gisingin ang puso bago pa mahuli ang lahat. Kung ang kwentong ito ay nagpaiyak o nagpaisip sa iyo, ibahagi mo ito sa iba. Naway gabayan tayo ni Allah Azza wa Jal habang may oras pa. Amen. Don't forget to follow, like, and share to get latest Islamic teachings and lectures. It's me, Be Inspired. Wassalam.